Magandang araw po, Sir Bob. Ako si Gemma from Muñoz, Nueva Ecija. Matagal ko nang inilihim ang pangyayaring ito dahil takot ako na baka pagtawanan lang ako ng mga kasamahan ko. Kaya nung isang beses na naghahanap ako ng kwentong nakakatakot sa YouTube, ay nakita ko ang channel nyo. Isa po akong offertory collector sa lugar namin. Minsan, ako po'y inatasan na magbantay sa koleksyon ng votive candle stand. Isa rin ako sa kumukuha ng mga tunaw na kandila with consent ng kura paroko, syempre. Kaya madalas, tuwing Semana Santa ay nasa mismong simbahan na ako nakatambay. Parang naibuhos ko na yung aking atensyon doon since mag-isa lang ako sa buhay. May close friend po ako na devotee rin. Tawagin natin siyang Puring. Siya ang madalas nakasama ko sa paglilikpit ng mga tunaw na kandila. Biyernes Santo yon, mga alas 8 ng gabi. Nagdesisyon ako na hindi na lang muna umuwi ng bahay dahil nag-aalala ako kay Puring nun. Ayoko kasi siyang iwan dahil siya ang nakatoka na magbantay. Nung umaga pa lang ay nagsabi na siya sa akin na masama ang pakiramdam niya. Pero pinilit pa rin niya ang mag-serve. Nag-alok ako na ako na lang muna ang papalit sa kanya at samahan ko siya na umuwi para maapagpahinga naman. Pero mabilis niya akong tinanggihan. Kaya nagsuggest ako na imbis na umuwi siya ay sa simbahan na lang muna siya pansamantalang magpahinga. Kaagad naman itong pumayag. Pumwesto kami sa bahagi ng simbahan na hindi matao. Bukas kasi ang simbahan noon dahil may mga nagdadasal sa kabilang side, kaya kampante lang din kaming namamahinga doon. Habang binabantayan ko si Puring na matulog ay hindi ko rin namalayan na nakaidlip na pala ako. Hindi ko na nga napansin ang oras. Basta gabi pa rin noon nang maramdaman ko ang isang mahinang pagtapik sa balikat ko. Narinig ko ang malamig na boses ni Puring habang ginigising ako. Sa sobrang lamig nga ng boses niya ay nagising talaga ako. Hindi ko magets yung pakiramdam ko noon. Bigla akong kinabahan sa kakaiba ng dating ng boses nito sa akin. Pagdilat ng mga mata ko, bumungat sa akin ang madilim na paligid. Medyo matagal pang pumasok sa utak ko na mag-isa na lang pala ako sa bahaging yon ng simbahan. Naroon pa rin naman ang mga nagdarasal pero wala na si Puring sa tabi ko. Nagpalinga-linga ako pero wala akong makitang presensya ni Puring. Ngunit hindi rin ako nagkamali dahil boses niya talaga yung naririnig ko na gumising sa akin. Unti-unti na rin nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok nang ma-realize na wala talaga akong kasama sa bahaging yon. Kaya nagmadali akong tumayo at tumiretso agad sa pintuan ng simbahan. Doon ko nakita yung iba pa na mga kasamahan habang abala sa pag-uusap. At iisa lang yung topic nila, si Puring. Nang makita nila ako, agad nila akong nilapitan. Tapos sinabi sa akin ang isang nakakakilabot na kwento. Nasagasaan daw si Puring ng isang motorista habang papunta ito sa simbahan kanina. Dead on arrival na raw ito nang dumating sa ospital at ang masaklap ay walang kahit ni anino ng motorista ang naroon. Na hit and run ang kaibigan ko. Halos hindi ako maapaniwala dahil magkasama pa naman kami kanina, maliban na lang nung ginigising ako nito at di ko na ito makita. Tinanong ko yung mga ito kung anong oras nangyari yon. Eksaktong alas 7 raw ng gabi. Kaya takang-taka ako kasi nasa simbahan pa kaming dalawa nun. Muli na namang nagtaasan ng mga balahibo ko sa braso. Kung nabundol na pala ito ng ganoong oras, sino yung kasama ko kanina na binantayan ko habang natutulog? Sino rin yung gumising sa akin kanina habang nakatulog ako? Ayokong takutin yung sarili ko noon pero hindi ko mapigilan. Ibig bang sabihin, multo na yung nakasama ko kanina pa? Kaya naman tuwing Biyernes Santo, nagdarasal ako ng mahaba at taimtim at nagsisindi ng kandila para sa katahimikan ng kaibigan kong namatay. May mga kasama rin kasi ako sa simbahan na pinaparamdaman pa nito. Siguro kaya hindi matahimik si Puring dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito makamit ang hustisya. Hindi pa rin kilala kung sino ang bumundol sa kanya. Walang maapagsabi kung sino yung motorista na nang hit and run.
At kung sino man ang taong yon, sana ay nakakatulog pa siya ng mahimbing. Ito lang po yung kwento ko, Sir Bob. Sana ay marinig ko itong kwento sa channel nyo. Pagpalain kayo. Magandang gabi, Sir Bob. Tawagin na lang akong Dave, 32, from Zambales. Silent listener nyo po pala ako. Related sa naging ex-girlfriend ko ang isang kakaibang karanasan. Semana Santa ito nangyari. Hindi naman ganun nakakatakot sa parte ko, pero para sa ex-girlfriend ko siguro. Bukod sa akin, ay silent listener nyo rin yung asawa ko at gusto niya na ibahagi ko to sa inyo. Tawagin na lang nating Joanne, itong ex-GF ko. Nangyari to nung 23 years old pa lang ako at siya naman ay 29. Kakatapos lang ng Valentine's Day noon nang mamatay si Papa. Nagluluksa pa ako noong mga panahon na yon nang inamin sa akin ni Joanne na buntis siya. Hindi ko maintindihan yung sarili ko noon kung anong ire-react sa sinabi niya. Imbis na maging masaya ako dahil si Joanne naman ang pinapangarap kong maasama habang buhay nung time na yon, pero mahirap i-explain eh. Medyo lutang pa ako sa mga nangyari sa buhay ko. Hindi ko agad natugunan yung mga pangangailangan niya. Akala ko nung una ay ayos lang sa kanya. Naging clingy pa nga ito sa akin after nitong aminin na buntis siya na hindi naman siya ganun dati. Tapos ang dami pa niyang demand sa akin. Siya lahat nagplano, gusto niya magpakasal agad kami sa madaling panahon. At ang malala pa ay gusto niya ikasal kami bago raw magsemana Santa. Umalma ako sa mga plano niya. Nakiusap ako kung pwede bang next year na lang dahil namatayan pa kami. Umuwi ito nang hindi nagpapaalam sa akin, tapos nakatanggap ako ng maraming chats galing kay Joanne. Tinatakot niya ako na kapag hindi ako pumayag ay pagsisisihan ko raw ang mga naging desisyon ko. Muli akong nakiusap sa kanya na respetuhin niya muna yung pagkamatay ni Papa, pero naipagmatigasan siya sa akin. Kaya hindi ko na lang muna siya nireplyan dahil gusto kong pahupain muna yung galit niya. Ayoko rin patulan ang mga padalos-dalos niyang desisyon sa buhay dahil marami pa akong dapat asikasuhin, lalo't hindi pa nga tapos noon yung 40 days ni Papa. Isang linggo na hindi ito nagparamdam sa akin. Isang linggo rin akong may kakaibang nararamdaman sa katawan. Nagigising ako ng madaling araw na namimilipit dahil sa sakit ng tiyan. Madalas tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon, parang may naririnig akong iyak ng isang sanggol. Tapos napapansin ko rin yung pagkakaroon ko ng mga sugat sa iba't ibang parte na hindi ko matandaan kung saan ko nakuha. Madalas ko rin napapanaginipan si Papa na niyayakap ako. Hindi ko matandaan yung ibang pangyayari. Basta ang lagi kong natatandaan ay nagigising ako kapag niyayakap ako ni Papa sa panaginip. Kinabukasan, hindi pa sikat ang araw ay nakarinig ako ng malakas na kalabog sa labasan. Tapos umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng umaga yung bunganga ng mama ni Joanne. Ipapabarangay daw ako nito kapag hindi ko pinanagutan ng anak niya. Kinausap ko siya ng mahinahon ni Mama. Humarap ako sa mama ni Joanne noon. Ipinaliwanag ko pa nga rito yung pinag-usapan namin ng anak niya. Sinabihan ko siya na hindi ko naman tatakbuhan ang responsibilidad at pakakasalan ko siya. Next year nga lang, dahil nga namatayan pa kami. Umalma ito na kailangan daw mamanhikan muna kami. Pinaintindi kong muli sa mama ni Joanne ang sitwasyon namin. Hindi pa kasi kami nakaka-recover sa pagkamatay ni Papa. Pumayag naman ito na next year na ang kasal, pero kailangan na mamanhikan na kami sa Martes Santo. Walang imik lang si Joanne noon. Pero may napapansin ako sa kanya. Nangangayayat siya at nanlalalim ang mga mata. Halos hindi rin ito makatingin sa amin ng diretsyo. Gusto ko pa sanang magpaliwanag, ngunit hindi na nila hinintay na makasagot ako at umalis na ang mga ito. Kahit napilitan ay nagdesisyon ako na labag sa loob ko para mapanatag sila.
Martes Santo na noon. Bago kami pumunta sa bahay ni na Joanne ay nagparamdam si Papa sa akin. Humingi ako ng patawad sa kanya dahil sa kawalan ko ng choice. Tapos bigla na lang itong naglaho. Hindi pa kami nakakapasok sa bahay ni na Joanne nang marinig ko ang isang malakas na sigaw. Isinugod sa ospital si Joanne ng araw sana ng pamamanhikan namin. Ayon sa mama niya na mahigit 1 linggo na raw siyang ganoon na para bang may kinatatakutan ito. Saksi ako sa nangyari sa kanya noon dahil ako ang nagbantay sa kanya sa ospital. Kapag natutulog ito ay bigla na lang itong nagigising na sumisigaw. Nagmamakaawa na hindi na raw niya uulitin. Ang naapagtataka pa ay nawala yung kakaibang naramdaman ko sa katawan simula nang isugod siya sa ospital. Yung sugat-sugat ko sa katawan ay unti-unti na rin gumagaling. Basta Huwebes Santo noon nang paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa aming dalawa ni Mama. Hindi rin ito makatingin sa amin ng diretsyo dahil parang may nakikita itong nakakatakot na nilalang na hindi namin nakikita. Para akong binuhusan ng malabig na tubig ng araw na yon. Inamin kasi ni Joanne na hindi talaga ako ang nakabuntis sa kanya. Na dalawa pala kami sa buhay niya. Nakilala niya yung lalaki na mag-away kami 6 months ago. Mas matanda sa kanya ang isang boyfriend niya ng 20 years at may asawa na ito. 5 months pa lang daw sila pero ang masaklap ay may nangyari na at nabuntis nga siya. Gumuho yung mundo ko sa nalaman ko. Ingat na ingat ako sa kanya dahil ang akala ko ay itinadhana kami para sa isa't isa. Pero ginawa akong gago ni Joanne. Ang malala pa ay pinalaglag niya ang bata sa sinapupunan at pinakulam niya ako para matakot raw ako at paasalan siya. Wala pa sana siyang balak aminin ang lahat ng kasalanan niya pero minumulto raw siya ni Papa gabi-gabi. Hindi na raw niya kaya na palagi niyang nakikita si Papa na naatitig sa kanya, na asunod sa bawat sulok na pupuntahan niya. Kaya napilitan siyang umamin sa akin. Nung mga oras na yon ay hindi ko alam kung blessing in disguise ba na matatawag yon o karma niya na multuhin siya ni Papa. Yun na yung huli naming pagkikita. Siguro kaya ko palaging napapanaginipan si Papa na niyayakap niya ako sa panaginip ay para ilayo ako nito sa masamang binabalak ng ex-girlfriend ko sa akin noon. Sa ngayon ay masaya na ako sa natagpuan kong babae para talaga sa akin. At ito nga ay naging asawa ko pa. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko, Sir Bob. Mag-iingat ang lahat sa biyahe nila ngayong Semana Santa. Magandang hapon sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Harleen from Bulacan. Listener po kaming dalawa ng asawa ko sa channel nyo at siya pa ngayon nagsabi sa akin na ibahagi ang nakakakilabot na karanasan namin noon. Isang karanasan na nagdulot ng matinding dagok sa buhay namin. Ganito po kasi yon. Mahilig po kaming mag-travel na pamilya. At nakaugalian na namin na tuwing uuwi yung asawa ko galing ibang bansa ay hindi talaga kami pumapalya sa pagbabakasyon. Nagkataon na umuwi siya bago mag-Semana Santa. Hindi ba may pamahiin tuwing Semana Santa na kailangan manatili lang sa bahay dahil hindi ligtas ang maggala? Yan po yung paulit-ulit na sinasabi ng yumao kong lola sa amin lahat. That time ay hindi namin sigurado kung masusunod namin ang pamahiin na yon. Ang rason kasi ng ate ko ay 1 buwan lang ang bakasyon ng asawa ko at ang 2 linggong bakasyon ay hindi magiging sapat. Pero nahahati na yung desisyon sa pamilya namin. Ayaw kasi sumama ng mother-in-law ko dahil may sakit yung sister-in-law ko. Ganun na rin ang sinabi ng bayaw ko dahil may pasok pa ito ng Martes Santo. At si tatay naman ay ayaw ring sumama dahil may problema sa makina ng sasakyan. Ayon pa rito ay hindi talaga safe magbiyahe kapag sasakyan na ang problema. Malaking gastos lang din daw ang pag-commute at saka hassle dahil maraming mag-uuwian. Kaya magsistay na lang daw siya sa bahay ng mga panahon na yon. Sinugundahan naman ito ni nanay.
sasamahan na lang daw niya si tatay. Pero mas nasunod yung kagustuhan ng nakararami. Nag-rent kami ng sasakyan na maghahatid sa amin papuntang Naiya. Martes Santo yon nang bumiyahe kami papuntang Naiya. Sa kahabaan ng traffic sa EDSA ay nasaktuhan pa na ang nasundan namin na sasakyan ay nasiraan. Matagal bago kami nakausad. Ilang beses kaming binusinahan nung may-ari ng sasakyan sa likod dahil masyadong apurado yung driver. Pinagmumura kami nito. Napikon si Bayaw, kanina pa kasi ito tahimik. Mukhang naiinis ito na pinilit namin siya na mag-absent sa trabaho. Inis itong lumabas ng sasakyan at muntikan pang magkarambolan. Mabuti na lang at may traffic enforcer sa malapit at kaagad na agapan. Na-flat yung gulong na sinasakyan namin sa may bandang MOA. Nasolusyonan naman dahil sa spare tire na dala. Pagdating namin ng Parañaque ay may biglang tumawid na hayop sa daan. Digit yung kaba na naramdaman ko nun. Mabuti na lang talaga at mabilis na apreno yung inarikila naming driver. Nagsimula na ring magtalak ang mother-in-law ko na hindi ba namin nahalata na parang pinipigilan yung pag-alis namin. Kaagad naman ito inalo ni Mama na baka nagkataon lang at hindi naman talaga totoo ang mga pamahiin. Nakasimangot na rin si ate nun. Ayaw pa tumigil sa pag-iyak ng anak ng isa ko pang kapatid na babae. Pati ito ay parang natetensa nangyayari. Pagdating namin ng airport, delayed ng 5 oras yung flight. Naabutan patuloy kami ng madaling araw doon since alas 7 na ng gabi nang makarating kami ng Naiya. Ang flight kasi namin ay alas 9 ng gabi. Nakaalis na kami ng Naiya ng 4 AM ng Miyerkules. 6 AM nang maglanding ang eroplano sa Puerto Princesa Airport. Pero hindi agad kami nasundo ng shuttle na magsusundo dapat sa amin. Nagkaaberya daw yung sasakyan nila at pinaayos pa sa talyer. Gutom, puyat at pagod ang resulta namin doon. Wala kaming nagawa kundi ang maghintay dahil kasama sa bayad na yon. Mga tanghali na nila kami nasundo. Hindi ko maintindihan ng araw na iyon. Nagsalitan ang kainitan ng mga ulo nila. Ako naman ay bahagyang nakaramdam ng kaba. Hindi ako mapalagay, basta mahirap ipaliwanag. Pagdating namin sa daungan ng mga bangka, para kaming pinaglaruan ng panahon. Naiwan ng bangka ang mother at sister-in-law ko. Doon pa namin nalaman nung nakarating na kami sa mismong resort na pinagbukan namin. Binalikan ito ng 2 brother-in-law ko, habang matyaga naman na naghihintay sina mama at papa sa daungan ng mga bangka. Ayaw kasi nilang magpahinga na lang muna at doon na sa resort maghintay. Pinasamahan ko na lang sila kay ate. Bali 4 kaming pumasok ng nirentahan naming resort. Ako, yung asawa ko, si ate at yung baby niya. Naliligo yung asawa ko noon habang tinutulungan ako mag-prepare ng isa ko pang ate para sa hapunan. Nang biglang umiyak yung 5 taong gulang na anak nito na asalukuyan naming pinahiga sa sofa. Bigla na lang akong kinutuban kaya nagmadali akong pumunta sa living room. Grabe ang ginawang pag-iyak ng pamangkin ko habang kinakarga ito ng sister-in-law ko. Tinanong ko pa ito kung kanina pa ba siya doon at nasaan na yung iba. Makahulugan na nginitian lang ako nito. Nagtataka ako kasi first time kong makita yung pamangkin ko na parang natatakot sa sister-in-law ko. Kung makaiyak kasi ito, akala mo ay sinasaktan. Kaagad kong kinuha yung pamangkin ko at binigay naman din ng sister-in-law ko. Dumiretso na ito ng kusina. Tinabihan nito si ate at tumulong na maghiwa ng prutas. Kabado ko itong pinagmasdan. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Hindi talaga ako mapalagay. Kaya kinontak ko agad si mama kung naarating na ba sila, na ang tinutukoy ko ay ang mother at sister-in-law ko. Nanlaki ang mga mata ko sa nireply sa akin. 1.5 oras na raw silang naghihintay at hindi pa rin nakabalik doon ang mga nagsundo at sinundo. Nanginginig yung mga kamay ko noon, kaya maingat ko munang binaba ang pamangkin ko sa pagkarga dahil baka mabitawan ko siya. Nanatili lang itong nakayakap sa hita ko at parang naramdaman ko rin ang nararamdaman niyang takot sa sister-in-law ko.
Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa ate ko na umalis siya sa pwesto niya habang nakatingin sa likuran ng doppelganger na sister-in-law na may binubulong sa ate ko. Mas lalong nadagdagan yung takot ko sa sumunod na nangyari. Galit na lumingon si ate dito na pinagtatawanan lang ng huli. Kakaiba na yung paraan ng pagtawa nito. Inawat ko si ate na hindi ko maintindihan kung bakit ito nagalit. Sinabihan ko siya na huwag mapadala sa init ng ulo dahil ibang tao na ang kasama namin at hindi na ito yung kapatid ng asawa ko. Malakas na tumawa yung doppelganger na kaharap namin. Napatili naman si ate sa mga sumunod na nangyari. Pumalahaw naman ang iyak yung pamangkin ko. Nanlamig yung buong katawan ko dahil kitang-kita ko kung papaanong umikot ang ulo nito na parang manika sa horror movie. Pakiramdam ko noon ay lalayasan ng kaluluwa ang katawan ko. Nagmamadaling lumabas yung asawa ko. Tinanong kami kung anong nangyayari. Tinuro ko yung kinaroroonan ng nagpapanggap na kapatid niya pero wala na ito sa pwesto niya. Napahagulgol talaga ako ng iyak dahil sa takot. Nang mahimasmasan na ako ay saka ko kinuwento ang mga nakita naming tatlo ni ate. Napaantanda yung asawa ko nang wala sa oras. Kaagad naman niyang tinawagan yung mother-in-law ko. Na-loudspeaker yung asawa ko. Umiiyak din si mama sa kabilang linya. Hindi na raw sila tutuloy dahil may masamang nangyari sa sister-in-law ko. Dumudugo raw yung ilong nito at biglang nag-collapse. Nag-hysterical na raw siya kaya hindi niya napansin na naasakay na pala kami sa bangka. Nagkatinginan kaming tatlo doon. Tinawagan ng asawa ko sina mama at sinabi ang bad news. Naririnig ko yung boses ni ate sa background na umiiyak. Ramdam ko rin na may nangyari kasi rinig ko na inaalo ito ni papa. Umiiyak din si mama. Pagdating nila sa nirentahan namin, kinukwento ko yung nangyari. Kinuwento rin ni papa na nasiraan yung bangka na sinasakyan ng dalawang in-laws ko para magsundo. Nag-away ang dalawang kapatid ko. Nagsisihan na sana hindi na lang kami tumuloy. Sana ay hindi nangyari sa amin ang lahat ng yon. Hindi kami nakaalis kinabukasan pero nagkita ang mga bayaw at mother-in-law ko. To cut the story short, yung bakasyon namin ay nauwi sa isang bangungot. Pagbalik namin ng Bulacan, hindi nag-imikan yung dalawang ate ko. Saka pa sila nagkabati nung naging okay na yung kalagayan ng sister-in-law ko. Nangako kami ng asawa ko sa isa't isa na magbigay respeto sa mga pamahiin ng matatanda para hindi na maulit ang nangyari. Kaya simula nang mangyari yon ay hindi na kami umaalis ng bahay tuwing Semana Santa. Nagbabakasyon na lang kami bago o kaya pagkatapos nun. Hanggang dito na lang po ang nakakabaliw na kwento namin, Sir Bob. Sa susunod, asawa ko naman ang magpapadala ng scary experience niya rito dahil pareho kaming listener ng channel nyo. Maraming salamat po sa oras. God bless and more power. Hello sa inyo, Sir Bob. Pangalanan nyo na lang akong Lian from Lanao del Norte. Mahilig po akong gumawa ng mga handcrafted products at habang ginagawa ko ito ay nakikinig ako sa mga kwentong nakakatakot pero pasikreto ko lang ginagawa. Nagsimula kasi akong magka-interes sa mga kababalaghan nung nasa high school pa lang. Papunta na po kasi sa hiwalayan ang mga magulang ko nung time na yon. Bilang only child ay parang mahirap ito sa akin. Hindi ko kasi alam nung mga panahon na yon kung kanino ako dapat sumama. Malaking adjustment po ito para sa akin. Panibagong mga kaibigan, kasama sa bahay at kaklase kung sakali man na si mama ang sasamahan ko. Kapag si papa naman ay para akong walang kasama. Masyado kasing tahimik ito. Palaging walang imik. Parang may sariling mundo. At kung kina lolo at lola naman ay mas lalong mahirap makisama dahil palagi akong pinag-iinitan ng pinsan ko. Hindi rin nila ako paborito. Apektado na nga pati pag-aaral ko noong mga panahon. panahon na yon at nangyari na nga yung kinatatakutan ko.
Semana Santa noon nang tuluyang umalis si Mama. Si Papa ay nakatulala lang. Palagi siyang walang imik. Tuluyan na itong nawala ng paki sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung sino ang kakausapin ko tungkol sa mga bumagsak kong subjects. Natatakot din naman ako magsabi kay Lola dahil tiyak ikukwento rin ito sa mga pinsan ko at pagdidiskitahan pa ako. Miyerkules Santo nung napagpasyahan ko na magpunta ng simbahan. Gulong-gulo yung isipan ko noon at ang magpunta sa simbahan lang yung tanging alam pong pwedeng paglabasan ng hinanakit. Nilakad ko lang papuntang simbahan dahil wala rin naman ako mapagkunan ng pamasahe. Sobrang lutang ko nung araw na yon. Nang mapadaan ako sa isang school ay minamataan akong babae na makakasalubong ko. Blanko yung ekspresyon ng mukha niya. Maputla ang kaputian. Katulad ko ay parang may malaki rin itong problema. Dire-diretso lang kasi ito naglakad papunta sa kinaroroonan ko. At mukhang wala pa nga itong balak na tumabi. Kaya ako na ang lumihis. Para akong kinilabutan nang mapansin ko na parang gumalaw ang mga mata nito at ngumiti sa akin. Ang creepy po ng paraan ng pagkaangiti niya. Tapos, imbis na umalis ito sa aking harapan, ay sinundan ako nito at dire-diretso naglakad papunta sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung anong gagawin ko dahil nakadikit na ang likod ko sa pader ng bakod ng school. Wala akong pwedeng madaanan dahil nakaharang na ito sa dadaanan ko. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Nag-iba rin yung temperatura sa paligid. Para akong nilalamig na ewan kahit mainit naman ang panahon. Idagdag pa na tahimik ang hapon na yon. Wala rin akong makitang ibang tao na dumadaan o tumatambay man lang na pwede kong mahinga ng tulong. Natakot talaga ako sa kung anong tinabalak niyang gawin sa akin. Kaya inangat ko na lang yung braso ko para gawing depensa. Pero hindi ko talaga in-expect yung susunod na mangyayari. Akala ko ay sasaktan niya ako. Pero tumagos lang ito sa katawan ko. Pagkatapos ay parang may malabig na hangin akong naramdaman sa loob ng katawan. Pairamdam ko noon ay masusuka ako na hindi ko malaman. Ang lamig sa pairamdam tapos ang bigat sa katawan. Para pa akong dinuduyan sa antok. May mga nakikita pa akong liwanag na ikinadagdag ng takot ko. Malakas na sigawan at nakakatakot na mga nakikita. Pinipilit ko talagang labanan ang pagpikit ng mga mata ko noon kasi ang iniisip ko ay hindi ako pwedeng bumigay. Kailangan ko pang harapin yung problemang kinakaharap ko. Naramdaman ko ang malakas na hampas mula sa likuran na muntikan ko ng ikatumba. Pagkatapos ay bigla ko nilang naramdaman na parang hinihila yung mabigat na puwersa ng malamig na hangin palabas sa katawan ko. Yung para bang nag-bounce palabas sa katawan ko. Doon na nag-sink in sa akin ang lahat. Hindi tao yung babaeng nakasalubog ko kanina, kundi isang kaluluwa na parang gustong sumapi sa akin. Sa takot ko na balikan ako nito, ay nagmamadali na akong umalis sa lugar na yon. Naghanap agad ako ng lugar na maraming tao at tinawagan si Papa na kunin niya ako doon dahil may humahabol sa akin at natatakot akong umuwi mag-isa. Nagpunta ako ng simbahan. Makalipas siguro ng kalahating oras ay sinundo ako ni Papa. Nangako ito sa akin na hindi na ako pababayaan. Dahil nga sa nangyaring to, parang nagbukas yung third eye ko. Minsan kasi ay may mga pagpaparamdam, tapos nakakakita na rin ako ng hindi nakikita ng isang ordinaryong tao. Alam ko na hindi yun hallucinations lang o nababaliw. Nasa katinuan pa naman ako. Pero aware din ako na maraming kwento tungkol dito. Sinabi rin ng isa kong kaibigan na malamang nga ay bukas ang third eye ko. Pero iilan lang sila ang pinagsabihan ko nito, yung mga close ko lang talaga. Dahil ayaw kong isipin ng iba na nababaliw ako. Hindi nga rin alam ng parents ko itong kakayahan ko. Next time Sir Bob ay kukwento ko yung ibang mga naging experience ko. Hanggang dito na lang. At maraming salamat sa oras.